Umpisaan po natin dito sa kung bakit mas pinagkakatiwalaan na si Ripple at XRP ng mga bangko. Ayan. Ngayon ay isa po itong malaking balita na lumabas tungkol kay Ripple at sa kanyang native token na si XRP. Ayon po kay Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse, patuloy po nilang tinutulungan ang mga bangko at mga financial institutions para ayusin ang mga problema sa cross-border payments. Sa halip po na makipagkompetensya sa central bank digital currencies or CBDCs, nagfo-focus po si Ripple sa pag-solve ng global payment issues na hindi po kayang tugunan ng mga CBDCs. Ito ay magandang development para kay XRP dahil mas tumitibay po ang kanyang position sa banking sector. Ngayon ay sa mga hindi po nakakaalam, ay ano po ba ang pagkakaiba ng Ripple at ang CBDCs? Sa panayam po, sinabi ni Ginoong Garlinghouse na ang CBDCs ay domestic by nature. Ayan, meron po siyang interview dito. Ayan. At pinost po ito ni Lord XRP. Sabi niya rito, Brad Garlinghouse about the banking system and CBDCs. Ripple and XRP are solving a real problem and banks are trusting more and more in XRP. Kaya yan, dito po niya sinabi na ang CBDCs ay domestic by nature. Ano nga ba ang ibig sabihin yan? Ibig pong sabihin ang mga ito ay dinisenyo para sa internal monetary solutions ng isang bansa at hindi po talaga para sa international payments. Kaya kahit maraming bansa ang nag-i-eksperimento sa kanilang digital currency, hindi pa rin po nito na naaayos ang problema sa cross-border settlements. Sa kabilang banda, si Ripple po ay nakafocus sa global scale. Gumagamit po sila ng XRP Ledger para sa mabilis at saka cost-efficient na international payments. Kung maipagpapatuloy po ito, posibleng tumaas ang demand kay XRP dahil siya ang pangunahing tool sa pag-transfer ng value across borders. Ito po ay maaaring magbigay ng upward pressure sa presyo ng XRP, lalo na kapag mas maraming bangko ang makipag-partner kay Ripple. Kaya yan po, talagang tumitindi ang Ripple at si XRP dahil po sa mga pagkikipag-partner sa mga bangko. Paano naman po tinutulungan ni Ripple ang cross-border payments? Yan, dito pa rin po sa interview or panayam kay Ginoong Garlinghouse ay ipinaliwanag po niya ang layunin ni Ripple para tanggalin ang friction sa global payments landscape. Ang ibig po niyang sabihin dito ay gusto po nilang gawing mas mabilis at mas mura ang pagpapadala ng pera mula sa isang bansa patungo sa iba. Sa kasalukuyan, ang traditional system ay mabagal at mahal dahil sa mga intermediary banks at saka multiple conversion fees. Ayan, multiple conversion fees. Talagang mahal po talaga yan kung kapag nasubukan na po ninyong magpadala. Ayan, ay talagang mahal po talaga. Ayan. Kapag mas marami pang mga bangko ang gagamit po ng XRP bilang bridge currency, makikita po natin ang pagtaas ng liquidity at mas mataas na volume ng transactions sa XRPL. Ang ganito pong activity ay maaaring magdala ng mas malaking confidence or pagtitiwala sa mga investors na nag-hold po kay XRP at ito po ay maaaring magdulot ng price rally kung sakaling magkaroon ng significant adoption or malakihang adoption. Yan, ano naman ang papel ng XRPL ayon kay Ginoong Garlinghouse? Yan, ayon po sa kanya ay ginagamit ng Ripple ang XRPL para sa tokenized asset at saka cross-border settlements. May ilang pong mga central banks na gumagamit na ng XRPL para mag-test ng kanilang digital currencies. May ilan po sa mga partnerships na ito na
nag-announce publicly na may ilan naman na pinalalabas sa publiko na hindi pa po pinapalabas sa publiko. Kaya ganyan po katindi ang mga central banks na sumusuporta kay XRP. Ayan. Ang paggamit po ng XRPL ng mga central banks ay malaking validation po ito para kay XRP. Kapag naipakita po na stable at saka secure ang ledger sa malalaking government level test, ito po ay makakapagbigay ng mas mataas na reputasyon kay XRP bilang isang trusted digital asset. Posible pong magresulta ito sa mas maraming institutional adoption sa hinaharap na makakaapekto ng positibo sa presyo ni XRP. Ngayon ay bakit naman po pinagkakatiwalaan si Ripple ng mga bangko? Binanggit po ulit ni Ginoong Garlinghouse na may malawak na experience ang Ripple sa pag-handle ng mga malalaking institutional relationships. Para kay Ginoong Garlinghouse, ang isang gobyerno ay parang isang malaking enterprise client. Dahil dito, dapat po silang bigyan ng solutions na reliable or maaasahan at saka secure. Ang Ripple po ay matagal nang nagtatrabaho kasama ang mga global banks at saka payment providers. Dahil dito, mas madali na para sa kanila na mag-alok ng tested solution sa mga gobyerno na gustong mag-integrate ng digital assets sa kanilang financial system. Kapag mas marami pong gobyerno ang sumali sa XRPL ecosystem, mas lalaki po ang utility ni XRP at posibleng makadagdag sa demand para sa kanya. Ano naman ang ibig sabihin ng partnerships na ito? Marami po sa mga central bank projects ay nasa pilot phase pa lamang. Pero ipinapakita po nito na si Ripple ay nasa tamang position para maging isang mahalagang parte ng global financial infrastructure. Ang proactive na paglipat po ni Ripple sa mga gobyerno at bangko ay nagpapakita po na hindi lang sila naghihintay ng adoption kundi aktibong gumagawa ng paraan para mangyari ito. Kapag tuloy-tuloy po na lumawak ang partnerships na ito, maaari po nating makita ang mas malawak na paggamit kay XRP sa real-world transactions. Ang ganitong klase ng adoption ay madalas pong nagdudulot ng mas malaking interes mula sa mga investors na maaari pong humila pataas sa presyo ni XRP. Ngayon, ang opinion ko naman po tungkol dito ay ang pahayag ni Ginoong Garlinghouse ay malinaw na indikasyon na si Ripple at XRP ay hindi lamang po basta speculative asset. May tunay po silang gamit sa totoong mundo na hindi po kayang tapatan ng ibang mga cryptos. Ang focus po nila sa cross-border payments ay isang napakalaking market na patuloy po na lumalaki. Kung magpapatuloy po ang kanilang partnership sa mga bangko at maging sa mga central banks, makikita po natin ang mas matatag na ecosystem para kay XRP. Ito po ay magbibigay ng mas mataas na kumpiyansa sa mga investors at posibleng magsilbing catalyst para sa pag-akyat ng presyo sa hinaharap. Ngunit syempre, dapat pa rin po nating bantayan kung gaano po kabilis ang magiging adoption para makita po natin kung kailan talaga makakaapekto sa market ang price development na ito. Yan, sa mga development na ito. Ayan.